So going back, yung DCA, Ronald Reagan, sa BWI, Marshall Thurgood, alam ko nga, domestic airport yan, pero nakikita yata sila ng international. Kasi last time na nagpunta yung mga relatives ko rin, shout out sa mga relatives ko sa Seattle, yan, Seattle, Washington. Paki-like and share, subscribe naman to. So nung nagpunta sila dito sa East Coast, galing sila sa Seattle, Washington, State of Washington, ang entry nila is sa BWI. Yan. So hopefully makavisit din ako dyan. And marami pa tayong mga virtual tour, kaya paki-like, share, subscribe tong video natin. So yun nga, pupunta tayo sa Gallery Place. Then from there, sasakay tayo ng Yellow Line papunta sa may Pentagon City, sa may Virginia na yun. Doon kasi guys, kwento ko lang, doon ako before nakatira sa Virginia. Actually, the very first time talaga nang pumunta ako dito sa US, we were located sa southeast ng Washington DC. Kasi nga diba, apat yung area dito sa Washington DC. Merong northwest kung saan ako ngayon nagstay, northeast, southwest, saka southeast. So 2015, nakatira kami sa may southeast. Then eventually nag-move kami, pumunta kami ng Virginia. Then eventually nag-move kami to Bond Circle na tayo guys. Maganda rin dito, one time papasyal ko rin kayo dito, meron ditong parang park, and maganda siya. Kaya paki-like, share, and subscribe tong video natin. Paki-share na rin para marami pa tayong virtual tour. Lumipat kami from DC, punta kami ng Arlington, Virginia. Proximal part siya ng proximal medical term. Ano ba, yung medyo malapit lang, within the proximity of the DC area, yung Virginia. Then eventually nag-move uli kami dito sa northwest para may mga kasing tawag dito, merong mga magandang benefits din kapag nandito ka sa Washington DC. Meron din naman sa Virginia, pero parang I think mas maraming privileges and mas maraming mga benefits ang pwedeng makuha pagka DC resident ka. Kaya nag-move uli kami dito sa DC. Kaya shout out sa mga kababayan natin, lalo na ng OFW, lalo na sa Middle East. Guys, para like, share, and subscribe naman itong video natin para magtuloy-tuloy pa rin ang ating virtual tour at the same time yung ating food tour. Food trip ba? Food trip. Actually, gutom na ako, hindi pa ako makakain. Pero kasi pupunta tayo ng Filipino store, so bibili ako ng food doon. So baka doon na rin ako siguro kumain. Yan, so samahan niyo ako. Mahaba-habang biyahe ito. Hatiin ko ulit ito guys ha, gawin itong part 1 saka part 2. Saka paki-like, share, and subscribe na itong video natin. Okay, so mamaya na guys, pagka magpapalit na tayo ng train, i-video ko ulit. Okay, see you later. Ayan guys, so bumaba na ako. Pupunta tayo ngayon sa Yellow Line. Ayan, dito daw tayo kasi meron. Pakita ko lang sa inyo. So bababa tayo kasi nandun yung to catch up the Yellow Line. Ito siya guys. Yan, all trains, green and yellow. Dito tayo magka-catch up ng Yellow Line going to Huntington. So bumaba ako to catch up Yellow Line. Dito tayo papuntang Huntington. Itong Huntington papunta siya ng Pentagon City. Sa Pentagon din, may Pentagon Station. Hopefully makapunta tayo dyan. Yun nga lang kasi sa Pentagon, masyado sila mahigpit. Kasi nga, parang ano siya, ano bang i-describe ko itong Pentagon? Parang andito yung kanilang, I think, intelligence office.
Yan. So, papunta tayo ng Pentagon City. After lang ng Pentagon City. Nakapunta na ako ng Pentagon kasi actually, doon sa Pentagon mismo, meron siyang parang bus hub. Lahat ng bus na papuntang Arlington area, papuntang Bailey's Crossroad, papuntang Falls Church, Virginia, yan. Halos nandun lahat ng buses. Kaya may station din doon. Yan nga lang, may mahigpit sila kasi bawal or may mga designated areas lang na pwede kuhanan ng video and camera. Pero sa Pentagon City, maganda doon kasi yun yung madalas ko talagang puntahan sa mall. So may mga nakikita nyo mga short clip, yung may mga Christmas tree, excuse me, yung may mga Christmas tree yan. Sa Pentagon City, halos lahat yun. And may Apple Store din doon, so doon ko binili yung ating iPhone XR way back, saka yung MacBook Air way back. Kailan ko ba binili yun? 2019, something like that. Yan, so antay lang natin yung train guys ha, wala pa eh, antay lang natin. Yan guys, kung nakikita nyo yung digital monitor na yan, dyan natin makikita kung anong train na yung darating and kung anong line, kung anong color. So ang parating ngayon is green, papuntang Branch Avenue. Yung yellow line wala pa eh. Dati kasi, actually bago na yan eh. Dati kasi yung parang luma, yung parang ganito. Kung nakikita nyo yung word na elevator to the red line, ganyan na itsura, pero ngayon ganyan na itsura niya. So ito na yung train. Naka-indicate din kung anong line to. Green line, ayan no, Branch Avenue. Nakikita nyo, Branch Avenue. Ito ang bagong train yan. Ito na yung bagong train nila dito guys. Maganda-ganda rin to sa loob compared to sa kaninang train na sinakyan ko kanina. Pero shoutout sa mga taga-Qatar, no? I would say na mas maganda yung mas modern ng train system dyan sa Qatar. Kasi kung nakikita nyo dito, yung parang wala siyang barrier. Kasi doon sa Qatar, or even dyan sa Singapore, parang meron pang barrier na parang nag-automatic na mag-open and mag-close din, or nagsisynchronize kapag nag-open to pintuan ng train. Para nga to avoid accident. Kasi nga, di ba nga sa Pilipinas, may mga incidents dyan na tumatalo. So, to prevent that accident, yung Qatar, lalo na sa Qatar, ang ganda nung parang may harang talaga sila eh. Para siyang salamin actually. Saka very modernized yung pagkagawa. Kaya shoutout sa mga taga-Qatar. Paki-like, share, and subscribe to video natin. So, 3 minutes pa tayo guys. So, 3 minutes pa. Gutom na ako. But the best is yet to come, sabi nga nila. So, ayun. Hopefully, ma-tour ko rin kayo sa mga iba pang destinations. Nung Sunday kasi, masyadong maulan. Na walang tigil halos ang ulan. Kaya hindi rin, after church, hindi rin ako nakalabas eh. So, hopefully, itong darating na weekend, busy lang ako tong weekdays guys kasi marami akong inaasikaso. Alam mo naman, parang Pilipinas lang din. Pag weekdays, marami inaasikaso. So, medyo fully booked na ako. Feeling celebrity. May mga asikasuhin ako mga importanteng bagay. So guys, paki-like, share, subscribe tong video natin ha. As I was saying kanina, yung kinikwento ko, medyo busy ako tong weekday na to. Itong buong week, itong entire week. Kasi kakakuha ko nga lang ng aking permanent residency. And nagpapasalamat ako kasi medyo mahirap. Medyo maproseso. Hindi na talagang maproseso ang pagkuha niya. So, hopefully pag naka-reach tayo ng 1,000 subscribers dito sa YouTube, sa Facebook page ko, saka sa Instagram, ikikwento ko detail by detail kung paano mag-process, saka kung ano rin yung mga tips on how to ace an interview, lalo na kung kukuha kayo ng tourist visa dito sa US.
So, dapat paabutin nyo muna. I-share nyo itong video. Paabutin nyo ng 1,000 subscribers. Yung YouTube, yung Facebook page, saka Instagram. Kaya paki-follow, paki-like and share itong video natin. Kapag umabot yan guys, ng 1,000 subscribers, yung tatlong yan, Facebook, Instagram, saka yung YouTube, gagawa ko ng vlog. Explain ko in details kung paano ano yung mga na-experience ko while applying the permanent residency. At the same time, how to ace an interview, lalo na sa mga gustong kumuha ng tourist visa dito sa US. Yan, promise yan. Kaya pabutin nyo ng 1,000 subscribers. Instagram, YouTube, saka wala tuloy ako, Facebook, Instagram, and YouTube. At tagal ng train, gutom na ako. Ako, delay. Paano ba yan? Kalagay delay yung pakita ko guys. Ayun o, delay.